Blessed morning po. Ay, may orasan pala doon. Doon na lang ako titingin. Dito ako titingin sa asawa ko. Lagi niyang kinukuha yung kon ko oras. Lagi niyang nire-remind. Matagal daw kasi ako mag-preach. Anyway, praise be to God po. Ito po yung unang pagkakataon kong makabalik sa paghahayag ng salita ng Panginoon since November 2021. Ang last ko po ay sa Dubai. And so kung pasalamatan ng Panginoon sa kanyang biyaya sa pribilehiyong ito at si Pastor sa pag-encourage niya, lagi pag-encourage sa member ng ating iglesia. Medyo para bago dito. Ang ating pong text ay yung binasa natin kanina, specifically Matthew chapter 6 ang kuha natin, and then specifically verses 25 to 34. At ang main context is doon na lang tayo para medyo maiksi. Pero andun yung puso ng ating topic is Matthew 6:33. Basahin ko po yung main context natin. Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyong ito na inyong muling ipinagkaloob, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong mga anak, kahit anong iwas ay ibabalik mo, Panginoon, kung saan mo sila gustong i-align, Panginoon, at kung ano ang binigay mong biyaya sa kanila upang maglingkod sa iyo, O Lord God. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kababaan ng loob upang tumanggap ng iyong mga salita, hindi lamang marinig, hindi lamang ito ay maintindihan namin sa aming utak, kundi, Panginoon, tumusok sa aming mga puso, Panginoon, at aming maipamuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan, O Lord God. Tulungan mo po ako, Panginoon, at itago sa iyong likuran, O Lord God. Ikaw nawa ang manguna at salita mo lamang, Panginoon, ang masambit sa mga oras na ito, O Lord God. Muli, Panginoon, ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Gaya nga po ng nabanggit kanina, ang ating pong main context is Matthew 6:33. Pero ang ating topic ay di-discuss yung buong chapter 6. So wala po akong outline, pero maibibigay po, wala po akong presentation, pero mayroon po tayong outline, 4 na outline na matatakel ngayong araw na ito sa biyaya ng Panginoon. Ang title po ng ating context ng ating preaching today is God's Command, Man's Commitment, and Priority. Sa ating introduction po, many of us today are chasing provisions. Karamihan po sa atin, mga Kristiyano man o unbelievers, ito po yung ating mga hinahabol sa ating buhay ng pang-araw-araw, yung provisions, yung earthly provisions, yun yung masakit. Earthly provisions, hindi po yung provision na nanggagaling sa Panginoon o yung dapat nating habulin na provision, which is yung nanggagaling sa biyaya ng Panginoon. In life, we are all seeking for something. Marami po tayong hinahanap. And the reality is, number 1 dyan is money. Yung stability ng ating buhay. Stability ng ating profesyon. Yung stability ng ating katayuan sa buhay. Yung success na hinahanap natin. Yung security na lagi tayong safe dito sa lupa. Pero nakakalimutan natin yung security na dapat nating i-secure yung ating kahihinatnan after ng buhay natin dito sa lupa, which is yung kingdom of God. Some naman sa atin, seek for the solutions sa ating mga problema. Paggising pa lang natin, pagbangon natin, ano kayang solusyon sa problemang ito? Problema agad yung pumapasok sa isip natin. But few of us are asking, am I living with the right priorities? Natanong ba natin, am I living with God's command? Most of us wants God to provide. But we don't always want God to lead us.
Jesus gives us a principle that changes everything. If your priority is right, tandaan po natin ito mga kapatid, if your priority is right, if your commitment is aligned, your provision will follow. Ulitin ko po, if your priority is right, if your commitment is aligned, your provision will follow. Hindi po natin kailangan mag-worry. Remember that Jesus gave us the powerful truth. Your provisions and rewards are connected or is connected to your priority and to your commitment. Many of us are stressed today sa nangyayari sa mundo, sa nangyayari sa buhay natin, personal man yan, sa gobyerno, or whatsoever. But not because of God has no provisions, but because yung priorities po natin are misplaced. In chapter 6 sa book of Matthew, yung word na reward po ay na-mentioned many times. Kung babasahin po natin yung buong chapter ng Matthew chapter 6, maraming beses po, kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 or more. Meron pa diyang mga words na hindi siya literal na reward yung word, pero yung ibig sabihin niya ay reward. Maraming beses, ang ibig pong sabihin nito, God has always in store for us yung blessings para sa atin, yung rewards para sa atin. Pero we need to be mindful mga kapatid with how we understand what rewards really means and how do we get the true reward. In Matthew 6:33 and even in the whole chapter of Matthew, yun nga po yung makikita natin. Meron pong 4 tayong outlines na susundin o pag-aaralan para unawaan po natin at maintindihan natin what must be done in seeking for the kingdom of God and His righteousness. Sa biyaya po ng Panginoon, sa pag-aaral, binigay niyang oras at naniniwala po ako na wisdom lang sa Kanya nang galing sa pag-aaral ng Kanyang salita. Yung chapter po ng 6 ng Mateo, especially yung verse 33, yung puso ng chapter. So, isang quick call lang po sa ating chapter 6. Yung verses 1 to 4 po, sinasabing, huwag po tayong gagawa ng kahit good works or anything, yung sakripisyo natin para sa papuri lamang ng tao. Ano mang pribilehiyo na magsakripisyo po tayo o makagawa ng mabuti, even po yung tumatayo dito sa harapan natin, hindi po ito para mapuri po tayo. Huwag po nating hangarin yung papuri ng kapwa natin tao. Kundi po, ang hangarin po natin sa mga sakripisyo man, kung ituturing man natin o ika-classify man natin na sakripisyo yung ating ginawa, huwag po nating hahangarin na tayo yung maitaas. Sa bawat gagawin po natin, especially kung gusto po nating ialay sa Panginoon, yung puso po natin dapat ang focus, ang maitaas yung pangalan ng Panginoon. Kung ano yung gusto ng Panginoong ipagawa sa atin, ang ma-magnify dapat ay yung Panginoon, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang. Sa verse 5 to 15, itinuturo dito yung tamang panalangin, yung pagkausap natin sa Panginoon. Meron pong, kung natatandaan po natin yung acts, adoration, so dapat po talaga, lahat ng po natin is yung adoration sa Panginoon. Ihuli po natin yung C. Yung T, thanksgiving. Thanksgiving po is, dapat po hindi lang yung mga tagumpay natin, yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Di po ba? Dapat po pati yung maliit na bagay, pagkagising po natin sa umaga, yung meron lang po tayong electric fan sa pagtulog sa gitna ng init, pagpasalamat na po natin, wag po tayong mainggit dun sa iba na naka-aircon. Di po ba? Kung may papag po tayo, wag po tayong mainggit dun sa may kama. Di po ba? Mayroon pong iba, literal na karton lang yung hinihigaan. Literal na walang unan. Pero tayo komportable po. So dapat po, dun sa pinakamaliit na bagay na meron tayo, ipagpasalamat na po natin sa Panginoon. And then yung supplication. Yung ating mga, though meron po tayong, alam po natin na alam ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, kailangan pa rin po nating
banggitin sa Kanya. Ang isa po ay, yung inilas ko po yung C. Ano po yung C? Confession. Medyo critical po kasi yung confession, di po ba? Kahit anong papuri po natin sa Panginoon, by words, by mouth, kahit anong sabihin po natin pasasalamat, kahit anong sabihin po natin yung mga problema natin sa Kanya o yung hinihiling natin sa Kanya, kung mali yung pagko-confess natin sa Kanya, hindi po maibibigay ng Panginoon yung provisions o yung mga hinihingad natin. Di po ba? Kailangan po, pag tayo ay, unang-una, sinasabi natin, hindi dapat tayo lumuluhod sa mga santo. Hindi dapat natin sinasabi sa mga pari yung ating mga kasalanan. Irekta natin sa Panginoon. At isa pa po is, dapat po pagka tayo ay, halimbawa ay nag-sorry. Nagso-sorry po ba tayo dahil nabisto lang tayo? Sa ginawa natin pagkakamali? O nagso-sorry tayo kasi nararanasan natin yung palo ng Panginoon dahil doon sa kasalanan natin ginawa? Di pa po dapat pagka nag-sorry tayo, humingi tayo ng tawad, lalong-lalo na kung ang kausap natin ng Panginoon. Dapat po, yung talagang na-internalize natin na unang-una mali yung nagawa natin. Hindi po dahil napalo na tayo, dahil may kasalanan tayo. Hindi po dahil sa kung ano man. Kundi dahil po yung alam natin sa puso natin na mali talaga yung ginawa natin. Yung verses 16 to 18 po is about fasting. Ito po, dapat, pag nagpapas tayo, hindi yung, hirap na ako. Pangatlong araw ko na. Gutom na ako. Di ba? O kaya umiinit yung ulo natin. Dapat po ito kasi binibigay natin sa Panginoon. Yung in good condition din yung body natin. Kaya nga po, di ba yung mga senior citizen, excuse sila, tapos yung mga kids, excuse sila sa prayer and fasting. So dapat po, as much as possible nga, hindi alam ng ibang tao na nagpa-fasting tayo, di ba? Pag inalok ka yun ng pagkain, pwede mo sabihin, so, thank you. Di ba? Sa verses 19 to 24, tinuturo naman dito yung kayamanan. Yung pagtuunan daw natin ng pansin, ang kayamanan sa heaven, hindi po yung kayamanan dito sa lupa. And then yung verses 24 to 34, which is yung binasa po natin kanina, 25 to 34. Yung worry, yung pag-aalala. And then dito po papasok yung main verse natin, which is yung verse 33. So, sama-sama po nating himayin at sabay-sabay po tayong matuto dun sa mga outlines na pinresent ng ating Panginoon. Ang una po dito ay yung command. So, first po is command. Sabi po dun sa Matthew 6:33, ang una po niya sinabi, seek ye first. Hindi po ito sinasuggest ng Panginoon. Hindi po siya nakikiusap. Hindi po siya nagjo-joke. Seek ye first. Ito po ay command. Inuutusan niya po tayo. Wala po itong, kumbaga hindi po ito, pwede bang ito or pwede bang ito. Diretsong sabi po ng Panginoon, seek ye first. Sabi po, ang ibig po sabihin ng seek is to pursue, desire, and prioritize. And yung first po, above everything else. So, seek ye first, kailangan po, above everything else, hahanapin po natin ang Panginoon po, hindi po tayo. And makikita po natin mamaya, ano ba dapat yung ating tunay na hanapin. Yung reality check po natin, mga kapatid, is mag-check po tayo dun sa umpisa ng ating araw. Karamihan po sa atin, yung paggising, nagche-check ng phone, di ba ba? Tama po ba? Kasi ang excuse natin ko alarm. Tutututututut. Tapos i-snooze. 5 minutes. 5 minutes. Tapos pag medyo na gising-gising na diwa, pagpatay ng alarm, browse konti, 2 minutes Facebook, 2 minutes TikTok. Tapos mamaya, late na, hindi na nakapagdasal. Diretso na sa banyo, diretso na sa lamesa, kakain, maliligo, tatakbo na sa eskwela, sa trabaho. Tapos, ang sunod natin, ang inuuna natin, hinaharap natin agad yung problema. Act immediately. Biglang minabasa sa cellphone, may problema sa trabaho. Yung homework ko, yung nakalimutan, yung dadalhin ko sa eskwelahan. Di ba? And then, yung pressure. Yung nararamdaman nating pressure, nag-a-act agad tayo o nag-a-action agad tayo depende dun sa ating abilidad.
Pero ang tanong, asan dun yung Panginoon? Dun sa mga unang pagkagising natin. Asan dun yung seek ye first? God is not meant to be part of our schedule. He is meant to be our priority. Di mo ba sabi? Seek, prioritize. First above everything. The command, seek ye first, prioritize above everything. Why put God first? Bakit po ba? Because God put you and put us first. Sabi po sa John, 1 John 4:19, we love because He first loved us. This is the reason we are still alive. Tama po ba? This is the reason things are as well as they are. Bakit po tayo may maayos na damit? Bakit po tayo nakarating ngayon dito? Bakit nairaos natin yung buong linggo? And this is the reason why we are saved. Because God loved us before we loved Him. Diba? How many of us grab our Bible once we open our eyes? As a Christians, do we believe that for us to talk to God, we need to pray? Naniniwala po ba tayo doon? Through our prayers po, nakakausap natin ang ating Panginoon. And then, He will talk to us back. Or He will answer us. He will answer our questions through reading our Bible. Tama po ba? Iba pa ba, nagpo-post pa tayo, kinausap ako ng Panginoon. Nagbasa devotion ko, blah, blah, blah. Then, naniniwala po ba tayo na the Bible is our instructions? Kung ang sagot po natin ay yes, ano po ang dahilan? Bakit hindi tayo makapag-pray o makapagbasa ng Bible right after nating gumising or bago tayo matulog? In doing this, mga kapatid, we will face any problem with wisdom. Hindi po tayo mararatel dun sa mga problema na kakaharapin natin sa buhay. Hindi yung paggising natin, ito na naman, problema na naman. Hindi ba na matapos-tapos to? Kailan po ba ito matatapos, Panginoon? Diba? Pero kung nag-pray po tayo, binuksan po natin yung Bible natin, naglagay tayo ng daily devotion natin, ginawa natin ating daily devotion, mas magaan po, di ba? Tapos magugulat na lang tayo, wala pa naman tayong ginagawa, yung problema natin solved na. Yung pala, nag-overthink lang tayo o nag-worry lang tayo ng sobra. Kasi nawala yung tiwala natin sa Panginoon, inuna natin yung kakayahan natin. Mas nag-rely tayo dun sa kakayahan natin bilang tao, bilang achiever tayo sa eskwela, bilang achiever tayo sa work, bilang nag-e-excel tayo, bilang tayo yung leader, nakapwesto na tayo sa trabaho. So, ang nagre-rely na tayo dun sa pansarili nating galing at kaalaman, nawawala na yung pagre-rely natin dun sa Panginoon. So, what shall a man must prioritize above everything? What do we need to commit and abide on God's command? Dadalhin po tayo nito dun sa pangalawa nating outline. So, ang una po natin is yung command, and then, kung alam na po natin yung command ng Panginoon, kung nasimulan na po nating i-practice, dahan-dahan, wala naman pong perfect, di ba? Pero, day by day, sabi nga, ang Christians, papalapit ng papalapit dun sa perfection na pinafollow natin, yung Christ-like o yung buhay ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa ma-meet ulit natin siya sa heaven. So, after nung command, ang second outline po natin ay focus. Saan po ba tayo dapat mag-focus?
Sabi po ulitin ko po yung 6:33, but seek ye first. Saan po dapat? Ano dapat yung uunahin natin, hanapin? The kingdom of God. Pag binasa po natin, the kingdom of God, wow. Basis doon sa description, gold, di ba? May mga umaawit. Ano nga po ba talaga yung kingdom of God? Hindi lang po ito basta heaven. Ito po yung God's rule over our lives. God's rule over your life, my life, our life. So, ano pong ibig sabihin nun? God is in control. Dapat, God leads our decisions. And God is our King. Kasi kingdom of God, di ba? So, kingdom of God, seek ye first the kingdom of God, prioritize nating hanapin yung kaharian ng Panginoon. So, ang King dapat natin is ang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, hindi po yung sarili natin. Ang kingdom of God, while nasa lupa tayo, ay nasa ating mga puso. Sa ating tunay na relasyon sa ating nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus po. Sa ating puso dapat, siya ang naghahari. Siya ang dapat na sentro. Siya dapat yung focus. Kumbaga, pagka nagta-target shooting, siya dapat yung tinitingnan lang natin, di ba, pag nagta-target shooting, may bullseye. So, kumbaga, siya yung ine-aim natin na makasama. Siya yung, kung ano yung nilakad niya, yun dapat yung ine-aim na ma-replicate natin, di ba? So, a little yung illustration po. Like sa gobyerno natin, yan, nagkakagulo, di ba? Nagkakagulo sila ngayon kasi iba yung focus nila eh. Hindi naman kingdom of God eh. Yung kingdom ng mga bulsa nila, tsaka kingdom ng mga parties nila, yung sinisik nila. Pero, halimbawa, kung susundin natin yung sa gobyerno, merong authority. Merong rules na sinusunod, hindi bend the rules, at merong leadership. Di po ba? Kung tayo po ay kabilang dun sa kingdom ng Panginoon, we follow the king. Katulad po sa gobyerno, sinusunod yung batas, sinusunod yung leader kung walang mga nagre-rebelde. Di ba? So sa mga Kristiyano, sa Panginoon, ang susundin dapat ang Panginoon kung walang magre-rebelde. Diba? Kung hindi tayo magre-rebelde against the Lord, kung hindi tayo magre-rebelde against the church, kung hindi tayo magre-rebelde against our pastor. Di po ba? Brothers and sisters, yung text po na seek ye first the kingdom of God, that was pointed po sa outline 1, which is yung command, and yung outline 2, which is focus, teaches us while we learn the command, we realize where do we need to focus. Habang natututunan po natin yung command, dapat nare-realize natin at tumatanim sa atin saan ba tayo dapat nagpo-focus. So yun po yung paulit-ulit nating maririnig ngayong umagang ito. It means seek Jesus as King. Focus, makakuha ako ng mga anak ko sa P at F. Focus in seeking Christ, mga kapatid. The kingdom of God is not just a place or a lifestyle. Hindi po tayo nagsisik ye first the kingdom of God para masabing, wow, Christian, mabait tong taong to. Hayaan po natin na ma-notice ng iba. Kahit hindi po natin sabihin na tayo ay Kristiyano, magugulat ka na lang, i-approach ka minsan ng isang tao, di ba? Anong meron sa'yo? Bakit ang pasensya mo ay mahaba? Bakit tinitira ka na, hindi ka pa gumagante? Yung mga ganung bagay. Bakit lagi kang may hawak na Bible? Pero kung lagi tayong may hawak na Bible, tapos iba naman yung ginagawa natin, di ba? Lagi tayong naka-front sa social media na going to church.
Praise God. Pero iba naman yung ginagawa natin. Malabo, di ba? Makikriticize pa yung mga Kristiyano. Makikriticize pa, wala yan, mga plastic yung mga yan, di ba? Common na tira sa mga Kristiyano yan eh. Kung isesentro natin yung Panginoong Jesucristo sa buhay natin, bahala na silang mag-isip kung masama man ang isip nila sa atin, pero merong taong makakakita dahil mag-shine tayo above everyone else because si Christ yung ipinamumuhay natin. Wala tayong pakialam kung ano ang sabihin nila, basta tayo nakafocus kay Christ. So when we say, seek first the kingdom of God, He is really saying, ano po yung sinasabi niya? Make me first and let me rule your life. Di po ba? What He really wants is for us to understand na, ano po, ano ba yung hinahanap talaga natin? Yung ating salvation. Di po ba? Kung ang focus po natin is seek first the kingdom of God, o seek Christ first, uunahin natin, malalaman ng bawat tao na si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas. Kasi from nakikita po nila, napapansin nila na kakaiba ka dun sa crowd. Di ba? Malalaman nila. Si Kristo siguro. Tapos tatanungin ka na nila, anong meron sa'yo? Makakapag-share na tayo, di ba? Hindi na natin kailangang pilitin yung, halika, umupo ka rito. Di ba? Yung tipong, sorry to say, pero yung ibang simbahan, halika rito. Babasahan kita. Di ba? Hindi na natin kailangan gawin yun kasi sila mismo magtatanong. Sila mismo ilalapit sa atin. Mas magiging madali yung trabaho natin bilang Kristiyano, di ba? Kasi yung actions na natin, na nakita nila, na nag-glow tayo dun sa crowd because of tinatry natin imitate yung life ni Jesus Christ. That's something. Di po ba? Tapos, yung fulfillment yung fulfillment na sa atin bilang isang Kristiyano is madali nang mag-shine, di ba? Tatandaan po natin na sa pag-focus po natin, makikita ng bawat isa na siya yung fulfillment ng kaligtasan. Siya yung fulfillment nung ang akala, di ba, ang akala nga nung mga nagpako sa kanya sa krus, sila yung nagtagumpay. Pero hindi. Yun yung fulfillment para tayo ay mailigtas. Di po ba? Yung naipako sa krus, si Jesus Christ, natatandaan natin, di ba? Kinutya, dinuraan, nilagyan ng kuruan ng tinik, sinaktan. Di ba nakakaiyak pag pinapanood natin pag pinapanood pag Semana Santa, yung Passion of Christ, dumudugo, hinahataw, laman na yung lumalabas. Pero hindi dapat siya ganun, di ba? Kaya naman niyang tumakas doon eh. Kaya naman niyang sabihin sa Ama, Ama, alisin mo ako rito. Pero hindi. Kailangan ng fulfillment. Kailangan maisakatuparan yung siya mismo, yung binigay ng Panginoon para tayo maligtas kahit tayong lahat ay makasalanan. Di ba? 2,000 years ago nangyari po iyon, hindi para sa kanyang kasalanan, kundi sa ating mga kasalanan. So, after 3 days, nung inilibing siya, nabuhay siyang mabubuli, di ba? Umakyat sa langit. Ito yung katuparan ng biyaya at awa ng Panginoon na nagligtas sa atin through faith by grace, di ba? Yun, natatapik naman, nadidiscuss naman lagi yun from our pastor and sa ating mga other preachers. Kung mapapansin nyo, lahat ng preaching, tumatama naman talaga dun sa nakasentro dun sa ating Panginoong Hesus at sa ating salvation. With this salvation is not just believing God exists, but surrendering to Christ as our Lord and Savior. Sabi po sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No matter man cometh unto the Father, but by me. Ito po, sinusuportahan po dito na that seeking the kingdom ultimately means coming to Jesus Christ alone for salvation.
Sa Colossians 3, verses 1 to 3, sabi po dito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated. Seeking God's kingdom means living a life centered on Christ, not earthly priority. So, yun nga po, yung buhay natin dapat umiikot sa Panginoong Hesukristo. Now, how do we know that we are obeying the command? Punta na po tayo sa third nating outline. How do we know that you are on the right focus? Ang first is command and then focus. Paano daw natin malalaman na nag-o-obey tayo dun sa command ng Panginoon? Paano natin malalaman na tama yung ating focus? So, ang binigay ng Panginoon, as per yung third outline, yung standard. Ano yung standard? Sabi doon, sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tatandaan po natin mga kapatid that God is not just after our attention. Hindi po niya tayo kailangan. He is after your life and my life and yung character po natin. He is after our souls. Hindi po niya hinahangad yung atensyon natin. Ang hinahangad po niya ay mailigtas tayong lahat through faith by grace. Meaning, doing what is right even when it's hard. Number 2, living with integrity even when no one is watching. Living Christ-like. Yung tatlo po, di ba? Doing what is right even when it's hard. Kahit nahihirapan po tayo. Sa mga decision makings po natin, usually yan, may mga challenges. Meron lagi tayong pamimilian. Gagawin ko to o gagawin ko to? Ito yung sasalungat sa kagustuhan ng Panginoon. Ito yung naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Laging merong options, di ba? Laging meron tayong ABC o AB na lang, 50-50. Left or right, saan tayo pupunta? Anong pipiliin natin? Living the integrity even when no one is watching. Pagka bang wala na tingin sa atin, ganun pa rin ba tayo gumawa ng desisyon? Ganun pa rin ba yung ginagawa natin? O tayo ba yung hypocrite na naggagaganon pa yung kamay, nagsasasayaw pa, nagtatatalon? Praise God, di natin ginagawa yun, di ba? Hindi tayo nagtatatalon, hindi tayo gumaganon-ganon, hindi tayo naggagaling, tapos matutumbang ganon, di ba? But, merong mas malalim po doon. May mas malalim po doon. Hindi po kailangan na lahat nakatingin bago natin gawin yung tama. Hindi po kailangan na, ayan, nakatingin kayo sa akin, tama yung sinasabi ko, sasabihin ko tama yung ginagawa ko. Wala pong perpekto. Pero sabi nga, di ba, kung lahat hindi nakatingin sa'yo, ano ang ginagawa mo? Hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Panginoon. Di po ba? And, yung pinakamahirap, lalo na kung hindi natin isesentro yung ating buhay sa Panginoon, living Christ-like. Di ba? Pero kung tayo, pinipilit natin yung sarili natin na dahil sa biyaya nga ng Panginoon, binigyan niya tayo ng wisdom, binigyan niya tayo ng church, binigyan niya tayo ng pastor, binigyan niya tayo ng mga elders, may mga men na tumatayo sa harapan para i-feed tayo ng salita ng Panginoon. Hindi po mahirap. Challenging. Yes, challenging. Very challenging. Pero hindi po ganun kahirap dahil meron po tayong sinusunod na standard. Parang sa school, di ba? May standard. Anong oras papasok? Flag ceremony, first subject, second subject, recess. May routine na sinusunod. Sa trabaho, ganin din. Kailangan di ka absent ng absent, baka ma-terminate ka. Kailangan kung ano binigay na task sa'yo, mas maganda mag-exceed ka pa. Ang standard ng Panginoon is gayahin ang Panginoong Hesukristo. Righteousness ni God. Di ba?
Ngayon, yung sa real life, halimbawa, illustrations natin, may time pa. Kaya pa. Ayaw ko may sasawa ko eh. Imagine, ito na lang siguro, yung example. Pinakamadaling example sa akin, ayaw ko mag-example lang hindi ko, Sa halimbawa, contractor, may project, may chance na mag-profit ng mas malaki. Di ba? Pero, kailangan gumamit ng substandard. Minsan may nagtatanong sa akin, nagpa-project ka ba ng government? Nag-try kami minsan nung kaibigan ko. First meeting pa lang, may 10% na eh. Saan mo kukuhanin yun? Di ba dadaya ka na? Bakit nangyayari yung flood control? Bakit it's either walang nagawa o bakbak agad yung ginagawa? Di ba? Kasi substandard. Bakit ngayon yung recently, dyan sa Pampanga, gumuho yung building? Di ba? Walang sinunod na standard. Pero kung titingnan mo, 9-story, di ba? May plano yon. Kung sinunod yung plano, kung sinunod yung standard, babagsak ba yon? Di ba? Ganon din sa atin. Kung susundin natin yung plano ng Panginoon, yung standard ng Panginoon, babagsak ba tayo? Mahuhulog ba tayo sa kasalanan? Mahuhulog ba tayo sa kahirapan? Hindi naman preaching lang ng pera, di ba? Pero yung kahirapan, kahit na kukunti lang yung pera natin sa bangko o sa bulsa, kahit laging nade-drain yung bulsa, wala kang laman yung bulsa ko, di ba? As long as payapa ang buhay mo, kasi wala kang inagrabyado, kahit natirahin ka ng tirahin ng iba, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Pero alam mo sa sarili mo, alam ng Panginoon yung totoo, na yung buhay mo ay pinipilit mong, hindi ka man perpekto, pinipilit mong makuha yung standard ng Panginoon. Ganon din po sa ating buhay na pang-araw-araw. May mga standard tayong sinusunod, pero dapat sundin natin yung standard ng Panginoon. Hindi po laging nanonotice ng mga tao, pero nanonotice, alam po ng Panginoon. Yung righteousness po kasi, yung synonym ng kingdom of God. Kasi kung tayo po sinusunod natin yung righteousness, yung standard ng Panginoon, doon tayo patungo. So, nakaganon siya. Di ba? It is compliance to the revealed will of God. To be righteous is to be right with God. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. To seek the kingdom of God is to hunger and thirst for righteousness. Kung ang mga tao ay matututo na magkaroon ng pagkagutom o pagkauhaw sa salita pa lang ng Panginoon, sa katuwiran ng Panginoon, yung sa pagkakaroon ng pagkakontento, at doon magkakaranas po tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan po sa ating sarili, yung totoo pong kapayapaan. Sabi nga po ni Ray Pritchard, and I quote, "What ye seek, you find. Ye are as close to God as you want to be." So, if you are not closer to God, it is because you do not want to be. Kung hindi po tayo close kay God, ibig sabihin, yun yung pinili natin, yun yung gusto natin, yung decision natin. Lalo na po tayo na so-called Christians, kung hindi po tayo malapit sa Panginoon, choice po natin yun. Kasi alam natin yung totoo eh. Uma-attend tayo ng church worship, ng Bible study, meron tayong mga binabasang Bible, meron pa tayong mga binabasang mga devotion books. Ngayon, pagka lumabas tayo sa righteousness ni God, tayo po pumili nun. Desisyon po natin yun. Kaya nga po tayo binigyan ng Panginoon ng free will. Di po ba? Sabi po sa Jeremiah 29:13, "Ye will seek me and find me when you seek me
With ano daw? With all your heart. So kung hindi po yung puso natin yung nagsisik sa Panginoon, kung yung utak lang natin, dahil para lang may masabi na tayo ay matuwid, hindi po mangyayari yun. So ito na po tayo sa last part. Pasok. Yung pong pinaka-favorite ng mga tao. The promise. Ganda pakinggan na po. All these things shall be added unto you. This is the part many people want. The part mostly we focus. Sabi pa, di ba? Eyes on the prize. Eyes on the prize. The promise. But notice mga kapatid, God did not say, chase the things. Wala po siyang sinabi. May nabasa po ba tayo dito na chase the things? Ang sabi po dito sa Biblia, He said, will add them to you. All these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Meaning, He will add them to you, to me, and to anyone, na ano po, who follow the command, who prioritize Him. He will add them to you if to those who focus on Him, on His kingdom. All these things shall be added unto you. To whom? To those who follow His standards. Or His standard. Isa lang hinihingi ng Panginoon. Follow His righteousness. Parang yung good parent po, meron bang bad parent? Minsan nami-misinterpret ang parents, pero sabi nga, kung yung gusto ng magulang lagi ikabubuti ng anak. Di ba? Same thing, ang parent po natin, anak po tayo ng Panginoon. Di po ba? So as a responsible child, na hindi na ninineglect, hindi ka ninineglect ng magulang mo. Bakit? Kasi sumusunod ka eh. Di ba? Tayo nga may kondisyon, di ba? Pag nakuha mo tong honor na to, pag natuto ka ng ganito, may prize ka, di ba? Sabi natin. Pero ang Panginoon, walang kondisyon. Wala po siyang hinihingi pabalik. Di ba? Wala siyang hinihingi sa atin pabalik. Pero meron siyang isang gustong mangyari sa atin. Tayo ay magkaroon ng faith sa ating Panginoong Hesukristo na siya nga yung ipinadala niya para tayo maligtas. Tandaan po natin mga kapatid na bilang mga anak, yung provision po ay binibigay sa tamang oras. At alam po ng Panginoon kung ano yung kailangan natin. And never po na hindi niya ibibigay yung provisions na kailangan natin. Never po na titiisin tayo ng Panginoon, lalong-lalo na kung tayo ay sumusunod sa command, tayo ay nagpo-focus sa Kanya, tayo ay sumusunod dun sa standards niya. When we are not getting something that we are striving for, or when we are not getting something that we are praying for, do not ask. Wag po nating tanungin yung Panginoon na, God, why I am not getting this? Bakit ko po hindi nakukuha to? Hindi ko ba deserve? Nangyayari po to, di ba? Bakit nagko-compare pa tayo? Bakit yung unbeliever ang yaman na? Bakit ako naghihirap pa? Anong ibig sabihin na nakapokus tayo dun sa yaman sa mundo? Hindi po sa yaman ng kaharian ng Panginoon. Imagine, i-compare natin yung sarili natin dun sa unbeliever na mayaman nga, pero walang Panginoon. Ilang taon ba tayong mabubuhay? 50, 60? Biblically? Tapos pag bonus, abot 70, 80? Eh, doon sa eternal life, kung tayo may totoong relasyon sa Panginoon, eternal na mayaman tayo doon, di ba?
So, wag po nating piliin yun. Wag po nating questionin ng Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan, bakit di ko pa nakukuha. Tanungin po natin, ano bang kailangan natin? Mag-self-reflect po tayo. Tanungin po natin yung mga sarili natin. Ito, importante po itong mga tanong na to. Am I seeking God first? Am I abiding God's command? Am I following God's standard? Am I committing my heart to God's will? Ang kailangan po natin gawin, self-reflection, tanungin po natin itong mga tanong na to, tapos magdasal po tayo. Ask God na bigyan niya tayo ng wisdom para po ipakita niya sa atin po, paano ba ako makakapag-commit? Paano ko ba maikukumit yung puso ko sa will ng Panginoon? Ask God, show us or show you the things that you are lacking for you to get the promise that God has prepared for you. Kasi lahat po tayo, meron po tayong nakalaang biyaya galing sa Panginoon. Baka po hindi pa po tayo ready. Kaya hindi natin nakukuha. Yung biyaya, yung pinagdarasal natin, hindi po tayo pinagdadamutan ng Panginoon. Maaaring sa puntong ito, hindi pa siya makakabuti sa atin. Baka makasama pa sa atin yung pag ibinigay niya ng maaga. Kaya nga po, ang bukang bibig natin, di ba? In God's time, in God's will. So, ipamuhay po natin yung in God's time, in God's will, wag po tayong mainipin. And yung isang tanong po, yung dapat po nating malaman, consistent ba tayo? Striking po yung salita ng Panginoon, pero realidad, yung mga tanong po na ito ay dapat nating isapuso. Ang problema po kasi ngayon, mga kapatid, life is expensive, yung pressure, totoo, it's all around, mabigat yung responsibilities. So, anong nangyayari? Binabaligtad ng tao yung order. So, ang nangyayari, work first, money first, kasi kailangan ng ganito, kailangan ng pamilya ko yung ganito, kailangan ng pamilya ko yung ganito, yung may sinusuportahan na akong ganito, may sinusuportahan na akong ganyan. Nauuna. Pinaprioritize natin yung trabaho kasi nga, para sa monetary needs. Yung sarili muna, ano kayang susuotin ko sa linggo? Wala, magbe-birthday na, wala pa akong bago. Diba? Ano kayang regalo sa akin ng misis ko, ng mga anak ko? Diba? Hindi ako nagpaparinig, ha? Meron na, ibigay na pala nila last month. Diba? Diba? Yung mga ganong bagay na hindi natin nare-realize, oo nga, ano? Tapos ang natin, laging si God yung nahuhuli. Tsaka lang tayo tatakbo sa Panginoon pagka namumroblema na tayo. Di ba? Konti pa. Konti na lang. Pero itong maganda. God or Jesus teaches us yung opposite. God first and everything else follows. Yung practical application po natin, how do we live this out? Paano ba? Start the day with God. Siyempre, before your phone, bago yung mga cellphone natin, before your plans, magdasal po tayo. Remember, prayer is not the last option, mga kapatid. It is daily dependence with God. Sabi po sa Colossians 4:2, the word continue means, nasan ba yung Colossians? Basahin nga natin. Saglit lang, ha? Ilang minuto na lang po. Matatapos na rin po tayo. Mga 2 to 3 weeks yun na naman ako hindi makikita. Sino po nakakita ng Colossians? Colossians. Maganda po ito eh. Colossians 4:2. Isang mabilis lang po. Ayun, 4:2. Basahin ko po. Continue to in prayer, and watch in the same with thanksgiving. So sabi po niya, continue in prayer. So the word continue means to remain steadfast and consistent even answers in your prayers were delayed. Continue lang po tayo, pagdasal natin. Yun nga, ang natutunan ko po, hindi lang sabihin sa Panginoon kung anong kailangan. Dapat, tinatanong din natin sarili natin, o tanongin natin sa Panginoon, Panginoon, ilid mo naman ako. Ano ba yung kulang?
Ano pa ba yung hindi ko nakukuha? Ano pa ba yung hindi ko na pag-aaralan? Ano pa ba yung hindi ko nagagawa? Ano pa ba yung hindi ko alam para yung hinihingi ko sa inyo, Panginoon? O kailan ba ako magiging ready, Panginoon, dun sa ipinagdarasal ko sa inyo? Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom para makita yung mga bagay na ito. Baka paulit-ulit ko na pong nagagawa yung mali. Di po ba? And then include God in our decisions, di ba? Tanungin natin, bawat gagawin nating desisyon, pleasing ba to kay God? Di ba? Choose integrity. Kahit po yung lahat ng kasatrabaho natin, nandito, kahit tayo na lang yung natitira, doon pa rin tayo sa tama. Yung alam nating nakaka-please sa Panginoon. And then, mag-pray po tayo bago tayo mag-panic. Lagi po tayo may Bible, meron pa nga po tayo sa cellphone, di ba? Ito na, closing na po tayo. Sabi po ng Panginoong Kristo, put me first and I will take care of what you needed. Jesus did not say, you will have no problems. Di ba? Hindi niya po sinabi yun. But if we have true relationship with God, we will not treat problems as a problems. Pressure as a pressures. Makikita natin ito as an instrument na para po tayong ipinapolish. Di ba? Para pang ginto na habang isinasalang sa apoy, inakukuha po yung purity ng ginto. Dahil po inuna natin ang Panginoon, tama yung magiging priorities natin. And as I ask myself, mga kapatid, let me ask you as well, and tanong nyo na rin po yung mga sarili natin, what are you really seeking right now? Is God first or just available? Are we committing ourselves unto Him? Or we are committed to our own, yung knowledge natin, yung capability natin, yung gusto natin, at yung kailangan natin? Asan ba yung faith natin? Jesus or sa mundo? Just check lang po natin. Where is my focus? God or earthly things? Because the truth is, if God is not first, something else is your God. Di po ba? Ang result po nun, mababurn out tayo. Ayan, na-invento na yung salitang anxiety ngayon. Nung araw, di naman uso yan. Compromise tayo and never enough. Bakit? Because kine-carry po natin yung hindi po natin pinag-carry sa atin ng Panginoon. Hindi po naman pinadadala sa atin ng Panginoon itong mga problemang to, pero tayo ang nagdadala. Hindi po natin ibinibigay sa Kanya. Ang key principle po, mga kapatid, is when priority is right, when commitment is aligned, provision becomes God's responsibility. Tandaan po natin, pag tama po yung ating priority, pag naka-align yung commitment natin, hindi natin responsibilidad na yan. Responsibilidad na po ng Panginoon. If we make Him first, He will align your life. He will guide your heart. He will supply your needs. He will give you peace that money can't buy. It is not just priority in life, mga kapatid. It is ultimately points us to Jesus Himself and the gift of salvation. The gift of salvation. You don't have to chase everything in life. Jesus already gave the formula. Ito, yung mga ayaw ng math, may formula po tayo. Sabi po, right priority plus aligned commitment is equals to right provision. Ulitin ko po, right priority plus aligned commitment is right provision. So, the ultimate provisions is our salvation. Our right relationship with God. Salamat po, mga kapatid, and let us pray. Lord, thank you for your words. We pray that your words will teach us to put you first in everything. In the middle of our needs and worries, help us to trust your promise. Help us to have a pure heart. Help our heart to be ready to follow your command. To focus on your righteousness. To abide in your standard. Help us to have a heart that is ready and willing to commit in serving you and not in this world.
Be the king of our lives and guide our decisions. We surrender our priorities to you. In Jesus' name we pray. Amen.